Paano kapag may bumangga sa'yo tapos tumakas? O kaya naman may mangyari sa camper van mo habang natutulog ka? Ano ang laban mo kung wala kang ebidensya? Ngayon, itetesting natin tong dash camera na to kung kaya ba na itong magsilbing security na itong ating camper van. Ako nga pala si Michael Lista Vlogs at dito ako nakatira sa camper van na to. Hindi lang to simpleng review, gagawin natin real world test, day, night at actual scenario kahit pa nagka-camping tayo. Ang gamit natin ay itong 70mm T800 dashcam na may triple camera setup. Ito yung front camera na kung saan nakaharap siya dun sa sasakyan mo. At ito naman ang camera na ilalagay mo sa likod ng sasakyan mo. At ito ang cabin camera niya na kung saan nakatutok sa loob ng sasakyan mo. Basically, covered ang lahat, ang harap, likod at loob ng ating camper van. Huwag na natin patagalin at i-install na natin to. Kapag binili mo tong 70mm T800 dashcam premium set, included na rin dito yung mga adhesive at iba pang mga kailangan. Syempre, nandito yung main dashcam camera at yung rear camera para sa recording. Plus, kompleto na rin yung mga wires at cable para sa installation. Simple lang, ilalatag lang natin itong mga wires at ipapwesto ang mga camera sa kung saan mo gusto. May kasama nga pala tong 4G kit at sobrang interesting tong bagay na to na ipapaliwanag ko kung para saan. All goods na, sobrang dali lang install at kahit na first time mo lang magkaroon ng dashcam ay hindi ka mahihirapan dito. So ito na ang setup natin. Front view, rear view, at dito sa cabin. Covered ka na sa lahat ng angle. All goods. Dual 4K resolution pa, so dapat malinaw kahit maliit na details like plate numbers. Sinubukan ko siya sa daylight test drive. Tarigang araw sa mga oras na to at kita naman natin dito na sobrang linaw na kuha nitong camera, pati plate numbers at maliliit na detalye, kita. Sa gabi naman, nagulat ako sa quality nito. Alinaw niya at hindi glare. Kita pa rin ang plate numbers at mga kaganapan sa kalsadang nasa harap mo. Sa cabin camera naman, solid. May IR night vision pala to. Kaya kahit madilim ang loob, kitang-kita ang bawat senaryo. Solid. At isa pa, sa solid na feature ng dashcam na to, meron siyang parking surveillance. So kahit na nakapatay sa sasakyan at nakapark, mag-auto recording siya kapag may collision o suspicious na nangyayari sa sasakyan mo. I-testing naman natin yung quality nitong cabin na camera sa harap, pati na ang audio. Yung naririnig nyo ngayon is galing mismo sa audio receiver nitong dashcam. Yan, malinaw naman at crispy yung tunog, no? Mga nasa 1 metro din yung layo sa akin netong camera. Kitang-kita nyo naman na wide siya, no? Sa saan lugar yung huling vlog mo yung may Aratilis? Ano po yun? Pampanga? Pampanga. Kahit ako yun, sumilong lang muna daw sila sir sa puno ng Aratilis. Mainit, no? Katulad yung mga ganong moments, makaka-capture mo siya kahit na hindi ka naglalabas ng camera, no? Anyways, mga nilalang, ang naisip ko pa dito is magagamit ko pa siya sa pagbablog dahil nga 4K dual camera to. Pwede kong gamitin yung mga footage nito at ipapasok natin sa kada vlog natin. Katulad nito, pwede ako mag-intro habang nagmamaneho gamit itong ating 70mm T800 dashcam. At ang solid pa, inistallan ko kasi siya ng 4G kit. Yan, kung nakikita nyo itong nag-blink dito, inistallan ko siya ng ganyan para kahit na malayo ako sa device o dito sa ating camper van, is magna-notify siya sa akin kapag may mga collision o may mga masamang nangyayari dito sa loob ng ating camper van. Ang pag-install naman na itong 4G kit camera, napakadali lang. Meron lang siyang positive at saka ground. Gumamit lang ako na itong tester ko para mahanap ko dito yung positive tsaka negative. I-connect mo lang yun sa fuse box mo. At yung ground naman, isa body ng chassis ng sasakyan mo. Lalagyan lang ng SIM card. All goods na.
Katulad nito, nandito ako ngayon sa isang parking lot ng mall. Kampante ako na ano man ang mangyari sa camper van natin ay meron tayong ebidensya. Anyways, papakita ko lang sa inyo kung saan ko nilagay itong ating dashcam. Siyempre dito sa center ng ating sasakyan. Yan, para maganda yung kuha niya left and right, no? Tapos pinadaan ko lang yung mga linya dito para malinis siya. So ito yung 4G kit natin nasa unahan. At dito ko naman nilagay yung rear camera niya. Isa pa sa maganda dito is natitilt siya, no? So pwede mo siyang iharap dito sa loob ng camper van mo o kaya naman sa labas. Yan o, natitilt. So yan, kahit na nasa loob tayo ng camper van, meron na surveillance o nag-record ng mga kaganapan dito sa loob. Testing naman natin siya sa 70 My app. Yan, imagine, nasa loob ka ng mall, tapos malayo ka sa camper van mo. Pwede mo siyang i-check dito via 70 My app. Yan, so kita-kita natin yung kaganapan dito sa loob ng ating camper van dahil itinutok nga natin doon. So pwede mo din siyang i-switch. Yan, kita-kita yung harap, no? Kita-kita lahat. At dahil doon sa 4G kit module na inilagay natin, magno-notify pa si 70 My app sa'yo kapag may mga collision o may mga na-capture siya sa parking surveillance habang wala ka. So kung mangyari man yung mga hindi inaasahan, meron ka talagang ebidensya at habol. Isa pa sa nagustuhan ko dito, ito mayroon siyang smart AI na detection. So nade-detect niya yung mga sasakyan na nagpa-pass by sa'yo. Yan, katulad nito, nade-detect niya yung linya ng sasakyan na dadaanan mo. Dito sa Smart AI, nade-detect niya hindi lang yung mga sasakyan, kundi pati na yung pedestrian. At kapag may tumawid sa harap mo, pati na yung mga possible hazards sa daan, nade-detect niya din, mag-alert siya agad. So, may extra layer of safety ka habang nagde-drive. Sinubukan ko nga di pala mag-timelapse dito bago lumubog ang araw, pati na sa gabi. At dahil nga 4K resolution to at 60 FPS yung ating frame rate, sobrang smooth lang ng pagkaka-timelapse niya. Para sa akin, hindi lang dashcam ang magiging trabaho nito. Ito na rin na magsisilbi nating CCTV o security camera na makakasama natin sa paglalakbay. Kung gusto mo na itong dashcam, pwede mong i-check yung link sa description na itong video. Anyways, may dumating nga pala tayong panibagong dashcam mula sa 70 My. At sa next video natin, yun naman ang re-review natin. Isang dashcam na budget friendly pero quality at 3-channel recording din. Kita-kits tayo sa susunod na episode. All goods!